ang Parañaque Integrated Terminal Exchange nagpaalala sa mga pasahero na huwag pong magdadala ng mga ipinagbabawal na gamit para na rin po yan sa ligtas na biyahe. Kaugnay niyan, may report si Bombo Betha Servito. Nagpaalala ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa mga biyahero na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit upang hindi masamsam ang mga ito sa security checkpoint ng terminal at hindi na maabala lalo na ngayong inaasahan ang dagsa ng pasahero kaugnay ng pagtatapos ng holiday season. Libo-libong pasahero ang inaasahang babiyahe simula ngayong araw hanggang Enero 5 sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Parañaque City na nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon sa kani-kanilang pamilya at babalik na sa kani-kanilang probinsya o sa Metro Manila. Karamihan sa mga biyahero ay mga manggagawa at estudyante na ayaw maabutan ng heavy influx sa Sabado at Linggo, lalo na at pasukan na muli ng iba sa Lunes. Makikita naman na nakaantabay pa rin ang mga personnel na maaaring mapagtanungan at mag-assist kung kinakailangan. Nagsimula ang dagsa ng mga pasahero noong Disyembre 19 ng nakaraang taon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Parañaque Integrated Terminal Exchange, Head of Corporate and Government Relations Jason Salvador, inihayag niya na huwag na magdala ng mga prohibited items tulad ng mga matatalim na bagay sa naturang terminal. Well, marami, no? Yung palagi nga natin sasabi, huwag na nilang dalhin kasi kukumpiskahin natin ito yan. Unang-una, yung mga matatalim na bagay, yung mga maaaring gawin ting sandata laban sa kapwa pasahero, bawal po yan, tulad ng gungdeng, cutter, kutsilyo at iba pa, no? Pangalawa, yung mga highly flammable items tulad ng lighter, butane, and then most recently, dahil nag-celebrate tayo ng New Year, yung mga paputok, yung mga pailaw. Hindi po natin pinapayagan niya sa kadahilan ng napakadali po sumiklab niyan at magiging delikado po pag nilagay po natin sa loob ng bus, lalong-lalo na sa ilalim at mainit, baka magkaroon pa po na aksidente. At pangatlo, siyempre yung mga bagay na may masangsang na amoy na maaaring makapagdulot ng di ka nais-nais na amoy sa loob ng mga bus. Imagine niyo kung nakakulong kayo dyan, aircon, ilang oras, pare-pareho kayo mahihirapan. So yan po yung mga hindi natin pinapayagan. Anya, marami na rin ang nakumpiska at inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na hindi na dadalhin ng mga pasahero ang mga nasabing items. Kaugnay niyan, pakinggan nating muli ang naging pahayag ni Parañaque Integrated Terminal Exchange Head of Corporate and Government Relations Jason Salvador sa eksklusibong panayam niya sa Bombo Radio Philippines. Marami tayong na-confiscate, no? Lahat yan, no? Magmula sa patalim, sa pailaw, sa butane, no? Marami tayong na-confiscate. Lahat yan nandito lang naman sa security office natin, pwede nilang balikan. Pero pag hindi na nila ito nabalikan, tina-turn over natin ito sa PNP. Nagpaalala din si Salvador sa mga babiyahe mula Metro Manila patungong probinsya at galing probinsya patungong Metro Manila na magbaon ng pasensya, lalo na at maraming tao ngayon. At yan ang ulat mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.